Good morning po sa ating mga sa nasa live. Mga kapatid na nasa ibang bansa. Good morning po sa inyo. Ingatan kayo ng Panginoon. Hallelujah. So, mag-start na po tayo sa ating gawain. Tinatawagan ko na po ang ating MC para basahin sa atin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Good morning po sa bawat isa and have a blessed Sunday po sa ating lahat. Amen po. So sabi nga po ni Pastor, first Sunday ngayon po ng August. Ang bilis po ng panahon, no po. So next month po, September na. Malapit na ang bonus. Amen. Amen. So again po, dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, tayo po ay narito. Amen. Tayo po ay malakas, tayo po ay walang sakit, at tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon sa araw na ito at sa mga nakalipas na mga araw. Amen. So ngayon po tayo po ay magpupuri, tayo po ay sasamba sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang ating the best na pagsamba para sa Kanya. Amen. Kaya inaanyayan ko pong bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang salita ng ating Panginoon dito po sa Marcos chapter 5 verses 25 to 34. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ng kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit na ito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao, bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Amen po. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid para sa pangunang panalangin. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay napakabuti sa ating buhay? Amen po, totoo po yan. Ang ating Panginoon Diyos ay nilalang niya ang langit at ang lupa at ng bagay. At sa ikapitong araw siya po ay nagpahinga. Kaya ito tayo ngayon, binigyan tayo ng 7 araw ng ating Panginoon upang ang isang araw ay binukod niya upang sambahin natin at purihin siya sa ating buhay. Ang 6 na araw, ginawa natin sa kung ano yung ikabubuhay natin sa ating mga pamilya, sa ating pangailangan. Pero ang pinaka-importante yung isang araw na para sa Diyos. Bagkus, kung minsan wala mang 2 oras o 3 oras, kung minsan tayo'y nagkukulang pa, hindi natin na mapagkaloob sa Kanya. Samantalang lahat ng ating pangailangan, iniingi natin sa Kanya. Subalit,
ang kanyang hinihingi, 100% hindi natin na ibibigay. Ang Diyos kailanman hindi siya nagkulang sa atin, bagkus tayo ang nagkulang. Kaya ang Diyos ay mabuti sa ating buhay. Kaya karapat dapat sambahin at purihin siya sa kanyang dakilang pangalan. Amen. Ngayon po, ituon po natin ang ating puso, ang ating isipan sa ating panalangin, sa ating buhay na Diyos. Oh, praise the Lord. I praise you, Jesus. Oh, Holy Spirit, we need you, Lord. Come, Holy Spirit. Oh, pangunahan mo kami, O Diyos. Hallelujah. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw-araw na inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Diyos. Lalo na sa aming pangailangan sa araw-araw, ito po ay inyong pinagkakaloob. Pinagpapala niyo po kami, O Diyos. Hindi niyo kami pinagkukulang, O Diyos. Kaya, O Diyos, marami pong salamat at dalangin po namin sa oras nito, O Diyos, sa aming pagtitipon. Pangunahin niyo po kami sa iyong banal na Espiritu at madama po namin ang iyong banal na presensya, O Diyos, na sambahin ka po namin sa Espiritu at sa katotohanan. At sambahin ka rin po namin ng buong puso, ng aming buong pag-isip at ng aming buong kaluluwa. O Diyos, nilalapit po namin ang aming sarili. Kami po, O Diyos, ay nagkakasala dahil sa aming kahinaan, O Diyos. Pinapayag po namin, O Diyos, na ang aming kahinaan na ito nakakasala kami sa aming pag-iisip. Kuminsan, O Diyos, sa aming pananalita, O Diyos, nagkakasala din kami. At sige salamat, O Diyos, sa aming mga gawa, O Lord. Ikaw po, O Diyos, ay tapat at makatarungan. Kami po, O Diyos, ay inyong patatawarin sa lahat ng aming kasalanan. At inyong lilinisin, O Diyos, sa lahat ng kasamaan, O Diyos. Kaya, O Diyos, na nararapat, ang bawat isa sa amin ay lagi namin piliin ang paggawa ng mabuti sa aming buhay. Manatili po kami na may kababahan loob po, O Diyos, may paggalang sa aming kapwa, at huwag magagalitin. Bagkus, O Diyos, marunong po kaming magpatawad sa nagkakasala sa amin. Magkaroon po kami ng pag-ibig sa aming puso. Manatili po kaming mapagkumbaba sa aming buhay, O Diyos. Mangyayari lamang po ito, O Diyos, kung mananatili kami sa iyong mga banal na salita. Upang kami po naman, O Diyos, ikaw ay manatili sa amin. Sapagkat, O Diyos, wala po kami magagawa kung iwalay kami sa iyo, O Diyos. Kaya, O Diyos, dalangin po namin, O Diyos, na magtiwala kami ng buong puso, wag sa aming sarili. At aalalahanin ka namin, O Diyos, sa lahat ng aming ginagawa upang ituturo mo sa amin, O Diyos, ang tamang daan o ang tamang landas. Ikaw po, O Diyos, ang tamang daan. Ikaw po, O Diyos, ang aming katwiran, O Diyos, at ikaw ang buhay. Sapagkat, O Diyos, hindi kami makakarating sa Ama, kundi lamang sa pamagitan mo, O Diyos. Kaya karapat dapat ka po namin sambahin, purihin, dakilain at itaas ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. At panatiliin mong tapat hanggang wakas, upang makamit po namin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na inyong pinagkakaloob po, O Diyos. Pangunahan mo po yung lagi sa aming mga lakad, O Lord. Pagpalain niyo po kami lahat na narito na nananampalataya sa iyo, O Diyos. At ang mga nakakarinig sa lahat ng gawain na ito, O Diyos, na inaabot po, O Diyos, ng aming pananambahan. Ganon din po, O Diyos, ang iyong mga ginagamit sa gawain nito, pagpalain niyo po silang lahat. At higit sa lahat, O Diyos, ang aming pastor na magdadala ng iyong banal na salita, O Diyos, na nagsisilbing kalakasan
ng aming spiritual na pamumuhay habang nandito kami sa lupa, O Diyos. Marami pong salamat, O Diyos. Nalangin po namin na ipagkaloob niyo po ang kapayapaan, ang kagalakan sa bawat isa sa aming pananambahan. Ikaw po lagi, O Diyos, ang laging sentro ng aming pananambahan sa umagang ito, O Diyos. Maraming pong salamat. Lagi ito inyo aming puso, aming isipan na mai-focus sa iyo, O Diyos, sa iyong mga salita. Pinupuri ka po namin, O Diyos, at pinapasalamatan. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa tayong pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige po, isa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. What a blessed Sunday. Isang mapagpalang bagong buwan na naman po, bago nga yung Burr months. Ang bilis ng panahon. Sige po, sabihin po natin sa ating mga katabi, pagpapalain ka, kasama mo ang Panginoon. Yes, tayo pong lahat ay pagpapalain dahil sa araw-araw ng ating buhay, kasama po natin ang Panginoon. Amen po? One of the fruits of the Holy Spirit is joy. So we have joy in Christ no matter what our circumstances are. So yung kagalakan po na ito ay hindi nakadepende sa kalagayan o sitwasyon po natin sa ating mga buhay, kundi sa kanyang presensya na siyang pumupuno sa atin ng kanyang kapayapaan. Kaya sa umagang ito, punuin po natin ng kagalakan ng ating mga puso sa pamamagitan ng ating pasasalamat sa ating Panginoon. Sabi po sa kanta, the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan ng Panginoon ang siyang ating kalakasan. Sige po, tumayo po tayong lahat. Tayo na po ay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Sige po, palakpak natin ang ating kamay. Kumanta po tayo ng malakas. God deserve our worship. Let us sing together. This is the day you made, so I'll rejoice and be glad in it. And this is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Declare it, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless his name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength. We have strength in Jesus. Thank you, Lord. Jesus, come what may, you are worthy of all our praise. 'Cause you are faithful to your promise, you are strong when I am weak. And when I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless his name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength. Tunay
Tunay nga na ang kagalakan ng Panginoon ang siyang ating kalakasan. Thank you, Jesus. Let us sing, let it rise up like a river overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, one more time, let it rise up like a river overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, oh, 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 let's sing again. The joy of the Lord is my strength. It's more than the feeling. The joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within. Oh my soul, bless His name. All that is within me. Oh my soul, bless His name. All that is within me. Say, the joy of the Lord is my strength. I've got the joy of the Lord. He is our strength. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang tanging nagbibigay sa amin ng kalakasan, Lord. Salamat sa patuloy na kagalakan, patuloy na kapayapaan na siyang bumabalot sa aming mga buhay, Panginoon. We thank you, Lord Jesus. Bagamat bago po sa ating pandinig, itong susunod na kakantahin natin. Nakaka-bless po kasi yung mensahe po ng kantang ito. Ang sinasabi po dito, ang buong sangnilikha ay yung maawit sa kanyang kaluwalhatian. In Psalms 148, ang sabi po doon, ang mga bituin, dagat at bundok, lahat ng ito ay nagkakaisang magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Ngunit, may natatanging awit ng papuri na tanging tayong mga tao lamang ang siyang makapagbibigay nito. At bakit po? Dahil sa tayo lamang ang nakaranas ng pagtubos. Yung ating mga patotoo, pasasalamat at pagsamba na nagmumula sa puso natin na pinatawad at nakaranas ng kanyang habag, ng kanyang pag-ibig. Ito po ay isang himig na hindi kayang awitin kahit pa ng mga anghel sa langit. Tayo lamang yung makapagbibigay ng greatest exaltation sa ating Panginoon. Even on the days of creation, sabi nga doon sa Genesis 1:31, after na malikha ng Panginoon ang lahat, nilikha po niya ang mga tao. And in Genesis 1:31 sabi dito, pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Hindi po siya nasatisfy on the first day, not on the second day, not on the third, fourth, and fifth day. After lamang na malikha ang tao, doon lamang nasiyahan, doon lamang nasatisfy ang ating Panginoon. So kung ganun po tayo ka-espesyal sa mata ng Panginoon, then our lives should not be wasted sa kamunduhang bagay. It should continue
to glorify the name of Jesus. Gaya nga ng sabi ng kantang ito, who else is worthy? Sino pa ang karapat-dapat? Sa lahat ng kakayahan natin, sa lahat ng lakas natin, sa lahat ng mayroon tayo, karapat-dapat lamang na gamitin natin ang lahat ng ito para sa kapurihan lamang ng ating Panginoon. Let us sing this song. Who else is worthy? I am an instrument of exaltation. I was born to lift your name above all names. You hear the melody of all creation. But there's a song of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. There is no one. Only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You are the infinite God of the ages. Yet you chose to make my heart your dwelling place. You healed my brokenness, showed me your glory. So I have songs of thanks, not even angels sing. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. There is no one. Only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Only Jesus. Only you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Let's sing Lamb of God. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Who else is worthy? Who else is worthy? Come on, church, praise him. There is no one, only you, Jesus.
worthy? Who else is worthy? There is no one, only who else? Let us sing. Who else is worthy? Who else? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. There is no one. There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. You alone are worthy, Lord. You are worthy of it all. Let us sing together. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let us sing, all the saints. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. There's no one like you, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's sing day and night. Day and night, night and day, let incense arise, let our praise arise. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy, Lord. You are worthy of it all.
of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, let's sing. I exalt thee. I exalt thee. Oh, I exalt thee. I exalt thee. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Lord, you deserve the glory. Hallelujah, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, Jesus. Dahil nagmula sa iyo ang lahat ng bagay, at para sa iyo ang lahat ng bagay, karapat-dapat ka sa aming papuri, Panginoon. Karapat-dapat ka sa lahat ng karangalan. Karapat-dapat ka sa lahat ng aming papuri. Karapat-dapat ka sa lahat ng aming pasasalamat at pagsamba. Panginoon, dalangin namin sa umagang ito, naway patuloy na maging awit ng pasasalamat ang aming mga buhay, Panginoon. Araw-araw ka naming pasasalamatan. Araw-araw ka naming pupurihin. Araw-araw ka naming kapapanabikan, Panginoon. Kapapanabikan ang iyong presensya, O Lord, sa aming mga buhay. Panginoon, dalangin din namin na patuloy na maging patotoo ang mga buhay na ito. Patotoo ng iyong habag. Patotoo ng iyong biyaya at pag-ibig para sa amin. We thank you, Lord Jesus, naway lahat ng ginagawa namin at lahat ng gagawin pa namin sa kinabukasan, Panginoon, ay patuloy na magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan lamang, Jesus. Come on, church! Bigay po natin ang pinakamataas na papurit pasasalamat. You deserve the glory, Jesus. You deserve all the praise. Hallelujah. Ikaw lamang, Jesus. Wala nang iba pa. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Salamat po sa magagandang awitin po na ating inoffer sa ating Panginoon. Amen. So dahil first Sunday po, wala daw po munang
testimony. So, bago po tayo dumako sa pagkakaloob, gusto ko lamang pong i-share yung maikling kwento lang po. And I'm not sure po kung narinig na po. So, sana po may mapulot po tayong aral dito sa kwento. Ang title po niya, Ang Lumang Sapatos. May isang batang lalaki na nagngangalang Carlo. Siya ay galing sa isang simple at mahirap na pamilya at araw-araw siya po ay naglalakad papuntang paaralan, suot ang kanyang luma at medyo sira na pong kanyang sapatos. At madalas po siya ay pinagtatawanan or binubuli po ng kanyang mga kaklase dahil po dun sa kanyang suot na sapatos. Isang araw, habang siya po ay naglalakad pa uwi, napansin niya ang isang batang nakaupo sa gilid ng daan. Ang batang ito ay walang suot na sapatos at may mga sugat po yung kanyang mga paa. Napatigil si Carlo at napaisip, bigla niyang naalala ang mga pagkakataon na siya ay nagrereklamo sa kanyang sitwasyon, tulad po ng sa kanyang lumang sapatos, sa hirap ng buhay, at sa kakulangan sa kanilang pamilya. Lumapit siya sa bata at tinanong, "Bakit wala kang sapatos?" Ngumiti ang bata at sumagot, "Okay lang po, sanay na po ako. Masaya na ako basta nakakain kami araw-araw." Doon na pagtanto ni Carlo na kahit simple at luma ang kanyang sapatos, isa pa rin itong biyaya. At hindi lahat po ay mayroon ng ganoon na sapatos. Mula noon, nagbago ang kanyang pananaw at hindi na siya nagreklamo sa kung anong mayroon siya. Sa halip, natuto siyang magpasalamat sa bawat maliit na bagay, sa pagkain, sa pamilya, at sa pagkakataong makapag-aral at kahit sa kanyang lumang sapatos. Amen po. So, yun po yung kwento at yung aral po dito, madalas po tayong mga tao, nakatuon po tayo sa kung yung kakulangan, no po? Kung ano ang kulang sa atin kaysa sa kung ano ang mayroon tayo. Ngunit ang pusong marunong magpasalamat ay pusong puno ng kagalakan at kapayapaan. Kapag natuto tayong magpasalamat sa maliliit na bagay, mas lalo nating makikita ang kabutihan ng Diyos. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ating ari-arian, kundi sa kakayahan nating magpasalamat sa bawat biyayang ating tinatanggap. Kaya sa araw na ito, alalahanin natin sa bawat pagsubok at biyaya, may dahilan tayo upang magpasalamat sa Panginoon. Amen po? So sabi nga po sa Bible, in everything we give thanks to the Lord. Amen? Anuman po ang mangyari sa ating buhay, anuman po yung mga biyaya na binibigay ng ating Panginoon, matuto po tayong magpasalamat. Amen? So tayo pong lahat ay yumuko at manalangin para sa ating pagkakaloob. Panginoon, muli lumalapit po kami sa inyong harapan. Maraming salamat po, Lord, sa mga biyaya na inyong pinagkakaloob sa amin. Maliit man to o malaki, Panginoon, problema man to, pagsubok, Panginoon, kami pa rin po ay patuloy na magpapasalamat sa inyo, Panginoon. And Lord, sa lahat po ng kapatid namin na magkakaloob ngayong umagang ito, nawa, Panginoon, kayo pong patuloy na magpala sa bawat isa. Ingatan niyo po ang aming mga buhay. Kayo pong mag-ingat, Panginoon, at magkaloob sa lahat po ng aming mga pangangailangan. And Lord, sa nawa po ang mga kaloob na ito ay magagamit po sa lalong ikalalago ng aming church sa lugar na ito. And Lord, sa pagpapatuloy po ng aming gawain, kayo po ang patuloy na manguna sa amin at sa aming pastor na magdadala ng inyong mensahe. Bigyan niyo po siya ng sapat na karunungan upang ma-share po ang inyong mga salita. Kaya Lord, maraming salamat po. Pinupuri ka namin at pinaparangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.
Amen po. Maraming salamat po sa lahat po ng kaloob na ating binigay sa Panginoon. Siya po ang magbabalik po nito ng siksik, liglig at umaapaw. At ngayon po, i-ready na po natin ang ating mga sarili, i-focus na po natin ang ating puso, ang ating isipan sa salita po ng ating Panginoon. Kaya tinatawagan ko na po ang ating buting pastor, Pastor Doms po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you po, Sister Eileen. At thank you po sa ating pong pagsamba, no, sa mga awit na ating pong narinig. Amen po. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. At muli po, good morning po sa ating lahat. Okay, praise God. Hallelujah, hallelujah. Bago ko po makalimutan, mamaya po ay mayroon pong meeting po yung bumubuo po ng ating pong sa mga kapatid na bumubuo po ng sa treasurer. Po. Kasi po, maalala po ninyo, 3 po itong ating pong naatasan na kung saan ay gumanap po o yung mag-ayos ng ating pong kalagayang pananalapi. Ano po? So, mamaya po, ating po kaming maiksing meeting. Okay. Praise God. Baka makalimutan ko po kasi. Praise God. Kahapon po ay nagkaroon po kami ng seminar about sa yung pangalan nito, tech. Tungkol po sa mga sa mga instrumento, ano po. Maganda po yung may mga ilang punto na natutunan. So salamat po sa Panginoon at nangangarap po ako na darating ang araw na mga kasamaan natin, alam ko po na may alam na yan. No? Pero nangangarap pa rin ako na makasama tayo sa mga ganitong seminar. Pag ganito itang nalalaman natin ay lalo pang madagdagan, lalo pang lumago. Amen. Praise God. At katulad na nabanggit kanina ng kapatid po natin, ang bilis ng panahon. Amen po. July, ngayon po ay August na, August 2. Tama ba ako? Tapos, bare month na. Tanga lang, medyo mahaba-haba po ang month of August sapagkat 5 Sundays po ito. So, sana po pakatandaan po natin yung mga magagamit sa buong buwan na ito para nakapag-prepare din kayo. And dami pong nangyari nito pong buong isang linggo sa ating pong gobyerno. Ilan po sa inyo ang nanood po ng SONA? Yan, siguro po nanood po kayo ng SONA. Ako nanood din po kahit pa paano. And sana po lumakas kayo. Sana na-encourage po kayo. Patuloy po nating pag-pray ang ating mahal na bayang Pilipinas. Amen po. Nag-iisa ang bayan po natin. Amen. That's why pag-pray po natin, di lamang po yung ating mga sarili. Pag-pray natin ang ating bansang Pilipinas. Siyempre po, don't forget to pray Israel. Ayan. I-bless natin ang bansang Israel. Okay. And si Sister Auring po, sawa po ni Brother Conding. So, sa pagkakalam ko po, tama nga ba ako, Brother Conding, nasa hospital pa? O nakalabas na po? Nasa hospital pa po? Patuloy po nating isama sa prayer niyo po. Sa pagkakaalam ko po ay mayroon pong problema sa kanyang pancreas. So, inoperahan po siya.
So pag-pray po natin at siyempre po sa mga kapatid po natin na mayroon ding mga karamdaman. Amen. At kaya po sa linggo pong ito, alam po ninyo, gusto ko pong magbigay ng makapagbigay ng encouragement sa bawat isa sa atin. No? Hindi lamang po yung punto na tayo po nagsisermon na nangunguro. Kumbaga, sa umagang ito, gusto ko pong mabigyan kayo ng kalakasan. Kumbaga, kung halimbawa man po, mayroon kayong mga pinagdadaanan, mayroon kayong sakit, di ba? Pinapansin po niyo kanina sa ating pong teksto, yung patungkol po sa isang babae na 12 taon na siyang inaagasan ng dugo. Di ba? Di ba napakahirap po nun? So, yan ang hihimayin natin ngayong umagang ito at panalangin ko na sana magbigay ito ng encouragement sa bawat isa sa atin. No, kung halimbawa man, mayroon kayong pinagdadaanan, ma-challenge kayo sa babaeng pong ito. So, bago pong lahat, tayo po muna ay sama-samang dumulog sa panalangin. Pag-pray po natin ang ating gawain ngayong umagang ito. Bagamat kanina po pinag-pray. Salamat po sa mga prayer. Sabi ko nga kapag naririnig ko po na pinag-pray ninyo, parang nagiging rin ako, invisible. Yung puntong ano bang gawin ng kaaway talagang hindi niya ako tamaan. Bakit? Kasi invisible ako because of your prayer, no po, yung panalangin po ninyo. Kaya maraming pong salamat. Manalangin po ulit tayo sa Panginoon. Lord Jesus, Ama, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus, kami po ay muling dumudulog sa trono ng iyong biyaya. Hingi po namin ang iyong bendisyon sa mensahe na may papahayag ngayong umagang ito. Katulad na nabanggit ko ng una, Panginoon, Ama, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, gawin mong kalakasan po namin ang iyong mga salita na may papahayag ngayong umagang ito. Maging encouragement, Panginoon, sa bawat isa na maaring sa oras na ito ay may mga pinagdadaanan, may mga pagsubok na dinadala, may mga issue sa buhay, may mga sakit, may mga karamdaman katulad po ni Sister Auring, Panginoon, Garong, na sa kasalukuyan, nasa ospital. Lord God, mayroon kang binabanggit sa iyong masalita na kung kami ay magkaisa sa iyo, Panginoon, sa pananalangin, God, nandyan ka natutugon. Panginoon, sa oras na ito, nagkakaisa po kami ng mga magkakapatid, itinataas sa trono ng iyong biyaya ang aming kapatid na si Sister Auring, Panginoon. Sa lugar na kanyang kinaroonan, we ask ang iyong paghipo, pagtouch sa kanya, Panginoon, at hayaan po ninyo madama at maranasan niya, Panginoon, ang iyong mahimalang pagpapagaling. Maraming salamat. At hindi lamang siya, Panginoon, ang aming ipinapanalangin sa oras na ito. Kasama po, Panginoon, ang mga kapatid na nandito ngayon at maging sa mga kapatid na wala, nanonood sa live na ito, Panginoon, na pangaral na mayroong karamdaman, Panginoon. Ipinapanalangin namin sila. Pinapanalangin ko sila sa iyo, tinataas ko sila sa trono ng iyong biyaya. Panginoon, gumawa ka ng himala sa kanilang mga buhay. Pagalingin mo sila sa kanilang karamdaman. At isama na rin po namin dito, Panginoon, yung pong Dara o tita po ng aming kapatid, Sister Julie, Panginoon. In the name of Jesus, si Apong Lota, Panginoon, gumawa ka ng mirakulo sa kanyang buhay. Salamat ng madami at kasama po ng mga mahal namin sa buhay. Mayroong karamdaman, pagalingin mo sila, Panginoon. Salamat, O God, salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos na tumutugon. And inaangkin na po namin, Panginoon, ang tugon, tagumpay ng aming panalangin at pangaral ngayong umaga ito sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Mga kapatid ko, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Nais ko na pong ibigay ang mensahe ngayong umagang ito na binigyan po natin ng pamagat. Hindi ka invisible kay Jesus. Amen. Pwede bang pakisabi sa katabi mo, kapatid, lakasan natin, kapatid,
hindi ka invisible kay Jesus. Kapag ka sinabi pong invisible, ayun po yung punto na hindi ka nakikita. Amen. Yung parang, wow, parang mayroon kang magic. Yung mga ganoon. Hindi ka nakikita. Invisible nga eh. May kapangyarihan. No? Kaya kung halimbawa man po, mayroon kang karamdaman, mayroon kang problema, sabi ko kanina, mayroon kang dinadala. Alam yan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang tanong naman ngayon, no? Si Jesus kaya, hindi naman kaya invisible sa iyo. Kung minsan si Jesus, hindi siya invisible sa atin, nakikita niya tayo. Kung minsan po, may mga tao, si Jesus parang invisible sa kanila. Yung bagang parang, ang ibig ko sabihin ay parang hindi nila kilala. Yung puntong wala lang si Jesus sa kanilang buhay. Sana po, anumang sitwasyon tayo, meron ka o wala, patuloy na kilala mo si Jesus. Naalala po niyo yung isang mensahe. Mas madali daw lumapit kay Jesus kapag ka may problema. Mas marami daw, ang tao po, mas kilala niya si Jesus kapag ka may problema. Sana hindi po tayo ganoon. Amen. Sana mayroong problema o walang problema, lagi tayong nalapit sa Jesus. Kay Jesus. Amen. Hindi po yung parang sabi ko nga ay emergency button na kung saan ay kapag mayroong pong tawag nito yung sunog, kumbaga, ay doon lang napipindot. Yung isang button na umaalingaw-ngaw. Kumbaga, sirena. Sana po, hindi ganon. Hindi tayo ganon sa ating pong Panginoon. Sa ating pong teksto, mga magulang ko at mga kapatid, Marcos chapter 5, verse 24 up to 34, actually po, sa tatlo na yung tinatawag po natin na gospel, yung pong Mateo at saka yung pong Luke, makikita natin itong kwento na ito. Liban po kay John. Ano po? So, dito po nakita po natin yung kwento na kung saan mayroon pong isang babae na 12 taon nga na inaagasan ng dugo. Amen. Actually po, kapag itong mensaheng ito, minsan napapansin ko si Sister Julie. Si po Sister Jolie, sa mga hindi po nakakaalam, okay lang na Sister Jolie, gamitin po kayong halimbawa. Si Sister Julie po, kasi nga manabutan ko ng konti yung, hindi pa naman, mga binata pa tayo ni Sister Julie. Inaagasan ng dugo po yan. Amen. Sa kapahintulutan mo, Sister, ilang taon kasi yan? 21 years. Yung kanya pong menstruation, ganun bang tawag doon? Is abnormal. Meron siyang abnormality sa kanyang. Pero, amen, purihin ang Diyos. Amen po, yan po, Sister Julio. Amen. Diba? Isa siya sa nakaranas ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Isa siya sa pinagaling ng ating pong Panginoon. Amen. Naniniwala po ako noong panahon na iyon sa buhay ng ating kapatid, naiyak po yan. Lumuluhat, dumalapit sa ating pong Panginoon. Nananalangin, Panginoon, kailan kaya? Di ba? Kaya po kung makita ko noon si Sister Julie, maputi nang yan, di ba? Lalo pong maputi ka nito. Di ba? Parang walang dugo. Kasi nga, dito lang ang loob, tayo nakatira noon. Madalas kung minsan, galing ng trabaho, kasi hindi naman nakabako dyan noon eh. Ang likod natin noon ay mga mga marami pong mga kawayan, tawag na baugin. Yan, walang yan.
Walang bakod-bakod noon. Actually, lumuhod ka lang ng ganito noon, kita mo na hanggang doon eh. Kasi nga noong walang bakod yan dumadaan si Sir Julie, pauwi ng bike. So, nakikita ko rin. Di ba? Nakaranas ng himala ng ating pong Panginoon. Kapatid, sa ating pong mga buhay, may pagkakataon ba na pakiramdam natin invisible tayo? Ito yung topic po natin. Hindi ka invisible kay Jesus. O you are not invisible to Jesus. Amen. Speaking of invisible, sabi nga po natin, ano ba ito? Yung parang walang nakakapansin sa ating kalagayan. Nakakaranas po ba tayo ng ganon? Alisin muna natin ang Panginoon dito, ang Panginoong Hesus. Nararanasan po ba natin yon? Yung mga kasama po natin, mga kaibigan, kasama sa trabaho, kabaryo, kapitbahay, yung bagang parang hindi tayo napapansin. Naranasan po ba natin yon? Yung bagang parang hindi pansin yung ating mga pagluha at yung bagang punto na tila walang nakakaintindi ng ating mga pinagdadaanan. Naranasan po ba natin yon? Yung bagang punto na galing ka sa trabaho o nagtrabaho ka, pagod na pagod ka. Hindi man lang matanong, parang, kumusta ka na? Kayop mo pa ba? Naranasan po ba natin yung ganon? Nakalagayan? Yung bagang subsub ka sa matinding trabaho. Ating kang sakit. Meron kang karamdaman. Walang-wala ka. Obvious naman. Talagang alam, pero parang wala lang. Nakakaranas po ba tayo ng ganon? Kapatid, pakinggan mo ito. Maaring invisible ka sa mata ng tao. Amen. Pero, hindi ka kailanman invisible sa mga mata ni Jesus. Pwede bang palapakan natin ang Diyos dyan? Amen. Nakikita niya ang iyong mga sakit, kung mayroon man. Nakikita niya ang iyong mga pagluha. At siyempre po, yung ating pananampalataya. At pangangailangan. Dapat Kaya nga po, kapatid, sa puntong ito, ewan ko, napansin ninyong mabuti kanina, yung ating pong teksto. Ganito marahil ang naramdaman ng babaeng inagasan ng dugo. Grabe naman, 12. Pero wala para yun sa buhay ng ating kapatid. 21 years pa naman. 12 taon nga siyang dinudugo o nagdurusa. At magkwento lang po ako sumandali. Kasi po sa kulturang Hudyo, napakahirap kasi ito. Amen. Napakahirap po kasi itong kalagayan ng babaeng ito. Kasi sa kulturang Hudyo, na kung mayroon kayong mga Bible, makikita natin yan sa Leviticus o Leviticus chapter 15, verse 19 up to 30. Hindi ko na, nawari, sabi ko mo ito sa langguhitan ninyo sa inyong mga Biblia. Makikita po natin dyan how na yung mga babae na kung saan ay dinudugo ay napakarumi po sa kanilang kultura ng mga Hudyo. So, itinuturing siyang marumi ayon sa batas ng mga Hudyo, yung kalagayan ng babaeng ito. Kaya, malamang sa malamang, ang babaeng ito ay iniiwasan siya ng maraming tao. Amen.
hindi lamang siya may sakit sa katawan, nasusugatan din ang kanyang damdamin dahil sa pagtanggi sa kanya ng, gamitan ko na po yung lipunan. Ano po? Napakarumi sa kanya. Sa kanila. Binabanggit po ng salita ng ating pong Panginoon, bawal siyang hawakan. Ganon siya katindi. O yung ding pong hawakan siya. Maging po yung kanyang inupuan ay itinuturing na marumi. Maging po yung kanyang higaan ay itinuturing na marumi. At isa po sa napakalungkot na kalagayan ng taong ito, bawal siyang pumasok sa simbahan. Bawal siyang pumasok ng templo. Kaya imagine po natin yung kalungkutan ng taong ito o ng babaeng ito. Sabi kanina ng ating pong nag-opening prayer, si Brother Enring, 6 na araw binigyan tayo ng Diyos ng kumpleto na para gumawa, hanapin, o i-enjoy ang buhay na ito. Gawin, magtrabaho, etc., etc. Yung isang araw, meron po kasing 7 sa isang linggo, ibinukod ng ating Panginoon para siya ay sambahin, purihin, pasalamatan sa kanyang kabutihan. Amen po. At tayo po ng mga mananampalataya sa ating pong Panginoon, tayo ay nananabik. Amen po. Tayo po ay nananabik na purihin at sambahin ang ating pong Panginoon. Sipin mo ba naman, isang linggo, biniyayaan ka ng Panginoon, iningatan ka ng ating Panginoon, o 6 na araw, pinagpala ka ng Panginoon. Yung 7, pasasalamatan natin ang Panginoon. Amen. Pwede mong palakpakan natin ang ating mga sarili at yung tao nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Gasino pa kanya ang taong ito. Amen. Yung kanyang pananabik. Kung tayo po ay pinagpala ng ating pong Panginoon, yung ating kapatid nga, kung hindi ko lang siguro pinigilan o binanggit kay Madam Sister Eileen na wag mo ng testimony. May magte-testimony ngayon. Kaya lang pinigilan, ireserba mo na lang kapatid. Amen. Marahil ang kapatid na ito, atat na siya sa linggo, para nababasa ko yung kanyang kaisipan eh. Magtitestimony ako nito. Oo. Isang linggo po, binayayaan tayo ng Panginoon. Nananabik tayo na ikwento talaga yung kung ano ang ginawa sa atin ng ating pong Panginoon. Gaano pa kaya ang babaeng ito na kung saan 12 taon na hindi nakapasok ng simbahan para pasalamatan ang ating pong Panginoon. Gaano kaya kasakit sa kanyang pakiramdam na, alam po yun, tayo po ng mga Kristiyano, lalo na po, tayo mga born again, hindi po pwede na hindi tayo, nagigipagkamayan. Kumusta ka na kapatid? Naggaganyan tayo. Give me 5. Yung mga ganun baga. Ang babaeng ito hindi pwede. Sapagkat siya'y marumi. Amen po. Hindi pwede sa babaeng ito sapagkat ituturing siyang marumi. Ngunit, sabi ko po sa aking kudigo, sa araw na iyon na kung saan nakatagpo niya ang ating pong Panginoong Hesus, ipinakita niya na walang invisible sa kanyang paningin. Amen. Ipinakita niya.
Maaring hindi ka napansin ng tao. Opo, minsan po, nangyayari yun. At nagiging dahilan pa kung minsan na sumasakit yung loob po natin. Ngunit hindi kailanman sa ating pong Panginoong Hesus. Kailanman ay hindi nangyari na hindi ka pinansin ng ating pong Panginoong Hesus. Amen. Sa ating pong pinakaunang punto, nais kong makita po natin ito. Ang sabi po natin, nakikita ni Jesus ang iyong paghihirap. Opo. Pakisabi nga sa iyong katabi, kapatid, nakikita ni Jesus ang iyong paghihirap. Kung mayroon man. Amen. So, alam po niyo yun, yung Marcos chapter 25 up to 26, alam mo rin sa mga talata niyan, yung pagnanasa po ng babae na kung saan ay malapitan ng ating pong Panginoon. Anyways, bago po doon, ay nais ko po din na makita po natin yung punto na alam niya ang tagal ng iyong pinagdadaanan. Yung pong sabi ko nga kanina na 12 taon nang dinadala ng babae ang kanyang sakit, mahirap po yun. At habang ang iba po ay nalimutan na rin siya. No po? Pero sabi ko nga, hindi kailanman nakalimutan ng ating pong Panginoong Hesus. Yung punto na, tignan po natin dito yung lakas ng babaeng ito. Yung kanyang pananampalataya. Actually po, sa talata na nabasa natin kanina, hindi natin nakita ito. Yung punto na kung saan ay, ang ginamit kasi ng salita dyan, yung mahawakan niya ang damit ng ating Panginoon. But sa mga ibang salin po, ginamit yung salita na mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng ating pong ng Panginoon. Gagaling ako. Pinag-aralan ko ito, mga kapatid, base po sa mga pag-aaral, ang babaeng ito ay pang 12 na sa mga pinagaling ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya kung mapapansin po natin, bago po sa babaeng ito, yung Mark chapter 5 verse 1, makikita natin dyan na pinagaling niya ang inaalihan ng demonyo. Yung Ginazareno. Tama ba? Yung word ko. Pinagaling niya yan. Hindi lamang po yun. Sabi nga, mga panglabing, hindi po eksakto ito kasi nga wala naman, ang dami kasi, yung iba kasi, sa ibang Biblia kasi silent yung ilan. Kaya yung pagkasunod-sunod, minsan yung isa, 8. At sabi ko nga, bago sa kanya, o pagkatapos sa kanya, mayroon ding pupuntahan ang ating pong Panginoong Jesucristo. Yung pong pupuntahan niya yung isang yung anak ng isang ano kasing pangalan nito? Okay. Yung pong anak ni Jairo. Pansin po niyo ito, yung anak ni Jairo. So, sa kwento, habang naglalakad ang ating pong Panginoong Jesucristo upang puntahan yung anak ni Jairo para patungan ng kanyang kamay at pagalingin, ayun nga, siniksik siya ng napakaraming tao. Sinisiksik siya ng maraming tao. At marahil ang babaeng ito ay
nalaman niya, narinig niya. May mga narinig siyang kwento patungkol po sa pagpapagaling ng ating pong Panginoong Jesucristo. At doon nagnasa sa kanyang sarili na kung saan ay puntahan ang taong ito ang ating Panginoon. At nasabi nga niya sa kanyang sarili, mahawakan ko lang yung sa ibang salin laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Bakit kaya nasabi yon ng babae? Minsan, naipapangaral na rin po natin ito, kunyari na lang hindi natin alam. Kunyari na lang bagong-bago nating marinig. Nabanggit po natin binabanggit po natin na siguro marahil itong babaeng ito napakapayat na noong mga panahon yon. Kasi nga, isipin mo 12 taon. Tapos, marahil ang babaeng ito, kulang na rin sa mga masusustansyang pagkain. Bakit po? Kasi nga sabi niya, marami na siyang pinuntahan na mga manggagamot. Marahil lahat ng mabalitaan niya na manggagamot, doktor na dalubhasa, pinupuntahan para magpagaling lang sa kanyang karamdaman. Subalit, imbes, sabi po ng salita ng Panginoon, imbes na siya ay gumaling, lalong lumala yung kanyang sakit. Kaya nga nangyari, nung marinig niya ang pangalang Jesus, nagkaroon siya ngayon ng lakas ng loob para makatagpo ang Panginoong Jesus. At doon nga lumabas sa salita na binasa natin kanina sa ating pong teksto, mahawakan ko yung kanyang damit, gagaling ako. At sa ibang salin, yung laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Ang sabi ko doon, bakit laylayan? Kasi nga, maaaring sa mga panahon yon, itong babaeng ito, imaginin po natin, maaaring payat na, wala na siyang pera, naubos na, sabi nga sa kapapakamot ng kanyang karamdaman. No, hindi na rin nakakakain na masustansya. Ibig sabihin, kaya nga yung, kumbaga, lagyan natin ng kwento, maaaring itong babaeng ito'y nagapang na lang. Nagapang na lang. Kaya, nasabi niya sa laylayan sapagkat maaaring hindi siya makatayo. At nangyari nung mahawakan niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoon, nagsalita ang ating pong Panginoon. Sabi niya, sino ang humipo sa akin? Pansin po natin sa talata. Sino ang humipo sa akin? Actually po, at that time, bigla po yung isa sa mga alagad, Panginoon, sinasabi niyong may humipo sa inyo, sinisiksik po tayo ng napakaraming tao. Hindi, sabi ng Panginoon, may humipo sa akin. Sapagkat may power. No? Sabi niya, may kapangyarihan lumabas. Yung babae, ang inagasan ng dugo, hindi siya, napagtanto na niya na yung paghipo pala niya sa Panginoon ay hindi nalingid sa Panginoong Jesus. Hindi pala nalihim sa Kanya. Batid ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, sa binasa natin kanina, nanginginig sa takot yung babae. Hindi pala nalihim. Siguro po, sabi niya, sikreto talaga. Sikreto talaga yung paghipo niya doon sa laylayan ng damit ng Panginoon. Bakit? Kasi po, alam po ninyo, yung ginawa kasi niya, yun? Nakakahiya po yun. Offended. Kumbaga, hindi tama yung kanyang ginawa. Bakit? Kasi po, marumi siya. Agad po niyo yung point? Hindi siya pwedeng humawak o humipo man lang. Kaya nga, maaaring inisip ng babae na nung malaman na narinig niya, hindi pala sikreto, nalihim yung kanyang ginawa, natakot siya.
Bakit? Baka siya ay pagsabihan, murahin, o hindi naman ganon ang gagawin ng Panginoon. Hindi pala nalihim sa Kanya. Alam niya, sabi natin kanina, alam niya ang tagal ng iyong pinagdadaanan. Nakita yun ng ating pong Panginoon. Alam ng Panginoon yung kalagayan ng babaeng ito. Na bagamat minsan, katulad nga ng nauna ko ng kwento, may mga pagkakataon nangyayari sa buhay po natin na akakalingwan na katamo. Amen. Naranasan po ba ninyo yung puntong ganoon? Na nakakalimutan? Siguro po, ang babae ito, nangyari na rin, pumasok na rin sa kanyang kaisipan na ganoon. Pero, alam po ninyo, sa tagpo na yon, nakita niya, naranasan niya yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Kung minsan nangyayari sa buhay ng tao na kung saan para bagang nag-iisa siya, alam po ba ninyo, sa mga puntong katulad nito, hindi natin makalimutan gawing halimbawa yung kwento ng buhay po ni Jose. Speaking of nakalimutan. Alam po ba ninyo si Jose kung ilang taon siya noong siya ay ibenta ng kanyang mga kapatid? 17 years old. And then si Jose ay nung ibinenta siya ay sa mga ngalakal, ibinenta naman ng mga ngalakal sa isang kapitan. At nangyari po na sa kanya po, sa tatrabaho niya, na pagbentangan po siya ng gawang hindi naman totoo. At hanggang siya po ay nabilanggo. Kung pag-aaralan mo yung ano na yan, yung tagpo na yan, umaabot po ng humigit kumulang sa 13 years. Ano po? 13 years. Napakahaba po. At yung punto na yon, nung si Jose ay nasa loob ng bilangguan, meron siyang nakasama na dalawang lalaki. Sino kasi yung dalawang lalaki na yon? Actually, may mga trabaho mga taong ito eh. Yung isa po, punong katiwala na namamahala sa mga inumin ng hari. Yung isa naman, punong panadero na namamahala sa mga pagkain ng hari. Noong nakasama ni Jose ang dalawang ito sa loob ng bilangguan, na naginip itong dalawa. At alam po ninyo, ininterpret po ni Jose yung kanilang panaginip. Sabi niya doon sa punong katiwala na namamahala sa mga inumin ng hari. Sabi niya, yung sabi niya doon, na yung sa panaginip niya, binikwento yung panaginip, makakaligtas ka, makakabalik ka sa katungkulan. Yung isa naman, yung punong panadero na namamahala sa mga pagkain ng hari, bibitayin ka. Hirap naman na yon. Mamamatay ka, ibibitin ka sa punong kahoy. Ngayon, sa puntong yon ay yung namamahala sa inumin ng hari, nakiusap. Kapag ka nakabalik ka na, sabi niya, alalahanin mo naman ako. Sabi po niya, alalahanin mo naman ako. Bakit po niya kinausap yung namamahala na ito? Sapagkat alam po niya na itong taong ito malapit sa hari. Kasi nga po, base po sa mga pananaliksik, itong taong ito
na namamahala sa inumin ng hari, napakalapit siya sa hari. Wala pong inumin, anumang inumin yan na ibibigay sa hari na hindi niya tinitikman. Ibig sabihin po, malapit na malapit siya sa hari at alam yun ni Jose. Kaya nakiusap siya, kapag nakabalik ka na, alalahanin mo naman ako. Tangan nga lamang po, noong siya ay nakabalik na, base po sa mga pag-aaral, hindi po bababa sa 2 taon. No? Doon pa lang siya na alaala. Bakit? Kasi nga po, ang paraon ay nagkaroon ng panaginip. At sinabi ng tagapamahala ng inumin, meron akong nakasama noon sa bilangguan, mahusay. At siya nga ang nagsabi sa akin na makakabalik ako sa aking katungkulan. Doon pa lang nakabalik ang tawag nito, doon pa lang naalaala ni pinalaya, kumbaga. Doon pa lang naalaala ni tagapamahala ng inumin si Jose, doon pa lang tinawag, no? At yun nga pinaliwanag niya yung pong panaginip ng hari. At alam po natin yung naging kasunod na kwento, itinaas ng ating pong Panginoon si Jose. Amen. Alam po niyo sa ating pong mga buhay, may mga pagkakataon, yung 2 taon ay hindi po maiksi. Matagal po yan. At lalo pong hindi po maiksi yung 12 taon. Pero mga kapatid, ang punto po dito, na nais kong makita po natin, ay yung punto na hindi ka invisible sa Panginoon. Alam ng Panginoon yung kalagayan mo. Amen. Alam ng Panginoon yung pagluha mo, yung tawag nito, yung mga problema mo, yung mga sakit mo. Alam ng Panginoon. Bagamat sometimes po, nagtatagal. Amen. Sabi ko nga sa akin kudigo, alam niya ang sakit na hindi nakikita ng iba. Yung sakit mo na hindi nakikita ng iba, alam ng Panginoon Diyos yan. Katulad nga po ni Ana, alam po ba niyo si Ana sa Samuel? Nanay ni Sinlagyo? Nanay ni Samuel. No? Chapter 1 ng Samuel. Nung siya po ay nananalangin, naiyak po si Hana. Amen. Walang nakakapansin sa kanya. Akala ng mga nakakapansin sa kanya, parang wala lang. Kasi si Hana po, kasi yung kalagayan ni Hana, that time na siya ay nagpipray, walang anak. Amen. Akala ng iba, ayos lang sa kanya yon. Pero alam po ninyo, alam yun ng ating pong Panginoon. At nung siya po ay nanalangin, Panginoon, ipinakita niya yung kanyang kalungkutan. Amen. Sapagkat, alam mo yun, sa Old Testament, o sa kulturang Hudyo, kapag wala kang anak, wala kang silbi. Amen. Sa tagpong yun, ay pinagpala siya ng ating pong Panginoon. At nangyari nga na siya ay nagkaroon ng anak. Amen? Nagkaroon siya ng anak. Sa katauhan po ni Samuel, isa pong dakilang propeta ng ating pong Panginoon. At higit sa lahat po, mga kapatid, pakiramdaman mo ito, alam niya kahit ubos na ang iyong lakas at pag-asa. O He knows when you feel a drain, yung pong side ka na. Yun ang ibig po nating sabihin.
Alam ng ating pong Panginoon doon sa yung punto na side ka na. Katulad po ng kalagayan na kung saan, ano na kasi yung unang himala na ginawa ng ating Panginoon Diyos sa Panginoong Jesucristo sa New Testament. Sige nga po, ano kasi? Gumawa ng alak. Amen. Lain mo na, gumawa ng ating Panginoong Jesucristo ng alak. May mga debate na naman na dyan. Wow, forget mo na yon. Yung punto na nawalan, naubusan, said na, wala nang inumin, ang ating Panginoon Diyos po ay gumawa ng maiinom. Kinatagpo ng ating Panginoon Diyos yung kanila pong mga pangailangan. Kapatid, hindi mo kailang ipaliwanag sa Panginoong Yesus ang lahat ng nararamdaman mo. Actually po, kuminsan po, hindi lang kuminsan, maraming mga pangyayari sa ating pong mga buhay, bago tayo magsalita, alam na ng ating pong Panginoon Diyos ang laman ng ating mga puso at yung mga pangangailangan po natin. At ang ating Panginoon Diyos ay kinakatagpo niya tayo. Pangalawa po, na nais kong makita po natin ngayong umagang ito sa ating pong mga punto, sabi po natin yan, Jesus notices your faith. O pinapansin. Alam po niya yung ating pong pananampalataya. Batid po niya yung ating pananampalataya sa kayo po ang tatanungin ko, kumusta po ang pananampalataya po natin, kapatid? Tayo po ba ay may mga pinagdadaanan sa Panginoon? Tayo po ba ay mayroong mga sakit? Ang tanong dyan kumusta naman po yung ating pong pananampalataya? Bagamat paulit na po ito, ang sabi ko, ang babaeng ito na kung saan ay inagasan ng dugo, lumapit siya sa Panginoon ng may pananampalataya. Hindi siya lumapit dahil sigurado siya sa sarili, kundi dahil nagtitiwala siya sa Panginoong Yesus. Kapatid, napakaganda po nito. Ang pananampalataya ay hindi laging nagsasabing sigurado akong mangyayari ito. Ang tunay daw na pananampalataya ay nagsasabing anuman ang mangyari, nagtitiwala ako kay Jesus. Amen. At yun po yung dapat. Amen po. Ulitin ko po, hindi lumapit ang taong ito o ang babae dahil sigurado siya. Lumapit siya dahil nananampalataya siya sa ating pong Panginoong Jesucristo. O nagtitiwala siya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Katulad po ni Bartimeo. Naalala po ba ninyo si Bartimeo? Sino kasi si Bartimeo? Ano kasing kalagayan niya? Bulag. No? Alam po ninyo, maganda po sa anuman ang kalagayan po natin, gayahin natin si Bartimeo. Mayroon siyang kailangan sa Panginoong Yesus. Ano yung kailangan niya? Siyempre po, yung pagka siya ay makakita. Sa prayer meeting, nabanggit po ito, ang ganda ng yung pagkakataon na binigay kay Bartimeo. Bakit po? Bakit napaganda? Kasi po, si Bartimeo po sa kalagayan po niya, nung malapitan niya ang ating pong Panginoon, kung ilarawan po natin, parang binigyan siya ng ating Panginoon Diyos ng blankong tseke. Amen. Blankong tseke. Bakit naman, Pastor? Bakit nyo nabanggit yan? Kasi nung pinalapit na siya ng ating pong Panginoon Diyos sa kanya,
Take note din po ito Actually po, nung sumisigaw siya, Jesus, anak ni David, sabi niya, mahabag ka sa akin, may pumigil sa kanya. Sinabihan siya na tumahimik siya. Pero, ambis na siya ay tumahimik, lalo siyang sumigaw. At yun po ang dapat. Amen po. Minsan po, may magsasabi sa atin, wag na. May mga taong nagdi-discourage sa atin na wag na tayo. Pero alam po nyo, kaiba po si Bartimeo. Sapagkat sa tagpong yun, lalo siyang nagsumigaw at sinabi, Jesus, anak ni David. O, tinawag siya. At nung nandun na siya, sabi ni Jesus sa kanya, anong gusto mo? Yun yung sinasabi ko na open check. O blankong cheque. Sabi ko nga, kung tayo yung tatanungin ng ating Panginoon Diyos, na anong buri mo? Ano ang gusto mo? Ano kaya ang hihingin natin sa Panginoon? Huwag na kayong mag-alinlangan. Open check. Minsan nabiro ka nga yung mga kapatid. Sa akin siguro kayamanan. No. Kayo ano po yung hihingin po ninyo? Hindi naman masama yung magkaroon ka. Masama yung gano'n. Amen po. Karoon tayo, patulad ng pangarap ni Brother Contring, naalala ko si Brother Contring, kung akong yumaman, iayusin natin yung simbahan natin, Pastor. Patayo tayo ng mga magandang simbahan. Kung tayo po'y i-bless ng ating pong Panginoon, maging pagpapala din tayo. Amen. Sana ganun din po tayo. Kapag tayo pinagpala ng ating Panginoon, maging pagpapala din tayo. At naniniwala po ako nung tumanggap si Bartimeo ng kanyang paningin sapagkat siya isang bulag, naglingkod dito sa ating pong Panginoon. Amen. So, yung babae nakaranas ng himala ng ating pong Panginoon, actually po, yun nga nung hinawakan niya yung laylayan ng kanyang damit, yung pong simpleng paghipo na yon. At maaaring sabihin po natin, simpleng pananampalataya. Nung po, naranasan niya siya'y gumaling. At dahil sa paghipo na yon, naramdaman ni Jesus may lumabas na kapangyarihan. Hinanap niya kung sino yung humawak sa kanya. Amen. Kaya nga, kung tayo po'y tumatawag sa Panginoon, parang ganito rin. Napapahinto ang ating pong Panginoon tayo tumatawag sa Kanya. Sino kaya yun? si Sakyo nga, hindi nalingid sa kanyang paningin yung pagnanais niya siyang makita Si Sakyo, maliit na tao, di ba? Mayroon siyang pagnanais na makita ang Panginoong Hesus. Hindi nalihim yun sa Panginoong Hesus. Sa palagay ninyo, may nagsitsit ba sa kanya? Si Sakyo nasa puno ng sikomoro. Wala naman Wala na tayong mabasa ng gano'n. Basta nung matapatan niya yon, nung matapat siya dyan, biglang sumigaw ang Panginoon, Sakyo, bumaba ka dyan. Pupunta ako sa bahay mo. O diba? Alam ni Jesus. Kaya yung laman ng puso po natin, alam yan ng ating Panginoon. Amen. Last but not the least, pangatlo, tinawag ni Jesus bilang kanyang anak. O Jesus calls you His child. Yung babae, tinawag niya siyang anak. Amen. Tinawag niyang lumapit. She invited him. Tinawag niya, halika rito. Hindi tinago ni Jesus ang himala. Inilabas niya ang babae mula sa kanyang pagtatago upang may balik ang kanyang dignidad. Matindi ito. Kumbaga, hindi niya tinawag para ipahiya. Kundi, sabi nga, tinawag siyang anak. Kumbaga, yung kahihiyan na dapat ay gawin sa kanya,
ay binaliktad. Bakit? Kasi nga tinawag siyang anak. Hindi niya tinawag na babae. Amen po. Bagkus lumabas sa bibig ng ating Panginoon, tinawag niya siyang anak. Isang salitang puno ng pagmamahal, pagtanggap at pagpapanumbalik. At alam naman po natin itong pangyayaring ito, doon sa Luke chapter 15 verse 20, yung tao na kung saan, o yung anak na kung saan ay lumustay ng lahat ng ari-arian ng kanyang ama, nung siya ay naghirap, siya ay bumalik, nung siya ay makabalik na sa kanyang ama, hindi niya pinahintulutan na magsalita. Actually, nagsasalita siya, hindi niya pinansin yung kanyang salita. Bagkos ang ginawa ng kanyang ama, sinuotan niya ng sandalyas, yung kanyang anak, sinuotan niya ng singsing at binigyan ng bagong kasuotan. Alam po ninyo, mga kapatid, ganyan ang lagay natin sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen. Tayo po ay hindi karapat-dapat, pero minahal tayo ng ating Panginoon. Tayo ay in spiritual, tayo ay mayroong karamdaman. Kapatid, tayo ay mayroong sakit na nakakadiri sa harapan ng ating pong Panginoon. Subalit, nung tayo ay lumapit sa Kanya at manampalataya at tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong mga buhay, tayo ay Kanyang pinatawad. Tayo ay Kanyang pinagaling. Hindi po sa literal na karamdaman na sakit. Pinagaling po niya tayo sa isang, yung sa totoo na karamdaman. Yun ay ang kasalanan. Amen. Pinatawad tayo. Nilinis tayo ng ating pong Panginoon sa lahat ng karumihan. Kaya sinabi niya, pinawin niya o pinauwi niya siyang may kapayapaan at kagalingan. Amen. Pinauwi niya. Umayo ka, sabi po niya. At maging payapa. Kapatid, ganun po yung larawan po natin. Mamaya po tayo po ay uuwi. Pwede ba nating masabi sa ating pong mga sarili, salamat Panginoon. So umagang ito, pinakinggan ko ang iyong mensahe. Patungkol sa dakilang pagpapagaling ng Panginoon sa isang 12 taon na inaagasan. Masasabi rin kaya natin, salamat, uuwi ako na payapa. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi lamang gumaling ang kanyang katawan, gumaan din ang kanyang puso. Ang kapayapaang binibigay ni Jesus ay higit pa sa pisikal na kagalingan. Opo, at inuulit ko, ganun din po sa atin. Amen. Higit pa sa pisikal na kagalingan ang ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoong Jesus. Hindi lamang nakikita si Jesus, ni Jesus ang iyong problema, nakikita rin niya ang iyong tunay na halaga. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoong Jesus dyan? At bilang conclusion po natin, ang sabi po natin dito, ang babaeng ito ay hindi napapansin ng lipunan. Itinuturing na marumi. 12 taong nagdurusa, naubusan ng pera at pag-asa, ngunit hindi siya naging invisible kay Jesus. Amen. At ganun din tayo ngayon. Maaring hindi ka na-appreciate, maaring hindi napapansin. Yung mga tuknang tambag yan. Maaring hindi ka na-appreciate yung mga ginagawa po natin. Amen. Sa gawain ng Panginoon, spiritual. Maaring hindi ka napapansin. Maaring pakiramdam mo ay hindi nakikita ang paglilingkod mo. Pero nais kong idiin, kapatid, alam ng Panginoon Diyos yan. Amen. Sa mga lingkod ng ating Panginoon, sa mga workers na nandito ngayon, maaring hindi kayo napapansin ng iba. Pero alam yan ng Panginoon. At sa madalit salita po, hindi ka invisible kay Jesus. Nakikita niya ang iyong pagdurusa, pinapansin niya ang iyong pananampalataya, at tinatawag ka niyang higit sa lahat. Tinawag tayo
na kanyang mga anak. Kaya nga po, yung huling talata na babasahin po natin, yung Mark chapter 5 verse 34, sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong loob. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." God bless everyone. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon Diyos ngayong umagang ito. Inuulit ko po, hallelujah, Jesus, hallelujah, ang ating pong Panginoon. You are not invisible to Jesus. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, lumalapit po kami. Nagpupuri sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagpapagaling sa amin, katulad ng aming narinig sa mensahe. Panginoon, hindi man kami nagaling, hindi man kami katulad ng babaeng ito na may literal talaga na sakit sa kanyang pisikal na katawan. Pero naniniwala po kami, Panginoon, pinagaling mo kami. Pinagaling mo kami doon sa spiritual na karamdaman na nalilinis po ninyo kami, pinatawad po ninyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyong pagpapatawad. At katulad ng binanggit mo sa babae, pumayo kami ng may kapayapaan. Salamat ng madami, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan. And now is ngayon po ay First Sunday, mga kapatid. At ano naman po natin kapag ganito na First Sunday, mayroon tayong banal na pagsasalo-salo, ang ating pong komunyon. So tinatawagan ko po ang ating mga kapatid na maglingkod sa atin sa gawain na ito. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen, amen. Okay, praise God. Amen. So habang piniprepare po ng mga kapatid po natin ang ating pagsalusaluhan, pakinggan po natin ang salita ng ating pong Panginoon. Ang sabi po ng kanyang salita, "Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inaandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat, gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sinumang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon." Kapatid, tayo po'y muling manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito muli, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo na malaya po naming alalahanin ang ginawa ng aming Panginoong Hesus doon sa krus. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong sugat, mga sugat. Salamat po sa pagbuhos ng iyong mga dugo, ng iyong dugo. Sinabi ng iyong salita sa pagkasugat mo o sa iyong mga sugat, kami nagsigaling. At sa pagbuhos ng iyong dugo, nahugasan ng aming mga kasalanan. Maraming pong salamat. I-bless mo po ang bawat sa aming pagtanggap. Gawin mo po kaming karapat-dapat. At pagpalain na, Ama, ang mga kapatid po namin na maglilingkod ngayong umagang ito. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Paglilingkuran tayo ng ating mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, Holy Spirit, welcome you, Lord. Oh God, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, we worship you. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Tayong lahat, mga kapatid, okay, tayong lahat ay tumayo sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Yes, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Sinasabi po sa aklat ng John chapter 6 verse 58, ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain na yon. Mga kapatid, sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. At atin na pong isunod ang sarong. Amen. Salamat po sa Panginoon. Pansamantala po, natapos na po ang ating gawain ngayong umagang ito. At bago ko ibigay sa ang mikropono sa ating MC, nuulit ko po yung ating pong meeting. Maiksi lamang po ito. Tinatawag mo na po ang ating MC. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating closing prayer. Aming dakilang Ama, maraming salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ngayong umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na ikaw po ay aming napurihan, ikaw ay aming nasamba at napagpasalamatan, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong umagang ito. Dalangin po namin na maging gabay po ito sa aming pang-araw-araw na buhay. And Lord, salamat din po sa aming pastor na siyang nagdala ng inyong mensahe. Patuloy niyo po siyang bigyang kalakasan, physical and spiritual, Panginoon. At patuloy niyo po siyang pagpalain sampu ng kanyang pamilya. And Lord, sa lahat po ng nandito, salamat po sa presensya po na aming naranasan, Panginoon. At nawa, Panginoon, kayo pong patuloy na mag-provide sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Ingatan niyo po kami sa aming araw-araw na buhay. And Lord, salamat din po sa iyong mga salita at kami po ay uuwing magaling, payapa, at puno ng pag-asa, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo lahat ng kapurihan, kapasalamatan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Sister Eileen. At pansamantala po, natapos na po ang ating gawain ngayong umagang ito. At itaas po natin ang ating kamay bilang benediction sa bawat isa sa atin. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng
Amen and amen. God bless po